Nakakuha kaya ng simpatya etong si Sara Duterte sa mga taong nag-iisip ng matino doon sa ginawa niyang 2-hour press con? Paano kayang nakatiyaga rin yung mga media doon? Dahil ang nakikita or ang kaharap nila ay napakalinaw po na may saltik. Napakalinaw na may problema sa pag-iisip. Napakalinaw na desperado. Kung iniisip na lang sa Sara Duterte na lahat ng nangyayari sa kanila ngayon ay kagagawa ng nasa Malacanang, dapat lang. Dahil mga katotohanan naman yung mga lumalabas na yan eh. Yung issue niya ng mga public funds ng DepEd, ng Office of the Vice President, lahat po yan ay totoo. Lahat ay totoo. Balikan lang natin pero eto madalas kong sabihin, eto talaga ang sistema na itong mga Duterte. Humingi ng simpatya, mangalap ng simpatya sa mga kababayan natin. Palabasin na sila ang malinis. Ayan, ngayon po naglalabasan na ang mga baho. Kung may effort dito ang nasa Malacanang, abay dapat lang. Katotohanan naman yung mga naglalabas ang baho na itong mga ito. At siguro talagang may katapusan ang lahat. Totoo yun. Hindi forever na kayo ay maghahari-harian. Napakasinungaling din itong mga ito, no? Pag may narinig tayong, or pag narinig natin yung salitang sinungaling, baliw, 'di ba? Yung mga ganitong klase ang naiisip natin eh. Kasi sila yung mga public figure eh. At sila pa talaga yung, ewan, hindi ko na rin talaga maintindihan kung ano nangyayari sa bansa natin. Na sa ating panahon, nagkaroon tayo ng ganito mapanlinlang na mga leaders. Rating ko madalas ay ibabato ng mga yan sa ibang tao, yung kuno ay kanilang o yung kanilang mga kabulastugang ginagawa, yung kanilang mga kademonyohang ginagawa. Ibabato sa ibang tao, ituturo ang ibang tao. Kaya lalong pinagtawanan natin sa Sara Duterte. Noong sinabi niya na yung kanyang ama daw ay hindi mahilig manggipit ng kalaban. Buweset, 'di ba? Pumapasok agad sa isipan natin kung anong ginawa ni Digong kay Senator De Lima, kung anong ginawa ni Digong kay Atty. Leni Robredo, at marami pa pong iba. Hindi daw marunong manggipit. O ano, feeling nyo ginigipit kayo ngayon? Yan ba? Hindi pang gigipit ang mga nangyayaring investigasyon na yan. Ang nakikita natin dyan, dapat lang na or lumabas ang katotohanan tungkol sa inyo. Dahil kung humaba pa ang pagkakataon na kayo ay nasa pwesto, akala nyo talaga napabuti ang bansa natin ng panahon na si Duterte? Ano ho? Akala nyo ba napabuti ang imahe natin dahil kay Duterte? Lalo po napasama ang ating bansa. Lalong nawala sa ayos. Nauso ang fake news, nauso, naging normal ang patayan at marami pa pong iba. So ano daw? Hindi daw marunong manggipit nga ito si Digong. Ito ang sinabi niya tungkol kay Senator De Lima. Ito po ay nakalap natin dito sa page na Usapang Kongreso. Pwede po natin puntahan please yung mga nababanggit natin na Facebook account para lalong dumami yung kanilang followers. Dahil sila po ay naglalahad lang ng pawang katotohanan. Makukulong naman talaga yan. Sigurado yan. Sigurado daw na ipakukulong si Senator De Lima. Napakabobo daw na itong si Senator Risa Ontiveros. At kung ano-ano pa na pambabastos at kawalang hiyaan ang binibitawang salita na si Duterte. Mamamatay ka na, Lenny. Ako, napika ako sa'yo. Ayan, hindi ba matatawag na panggigipit yung mga yan? Bukod sa pagbabanta, tila nagmamataas. Tila nananakot na dahil nga presidente, sinasabi niya dito sa kanyang mga kalaban na kaya kong gawin ang lahat para kayo ay maghirap at magdusa. Ganyan ba ang leader na kailangan natin? Ang ginawa na lang sa buong buhay, sa buong termino na si Digong, ay tugisin ang kanyang mga kalaban, tinuturing niyang kalaban dahil hindi sang-ayon sa kanyang mga kademonyohan. Good luck.